sa kapangyarihan ng dilim. Maging ang isang aso ay maaaring magsabog ng lagim. Subalit, wala kayang wakas ang lagim na hatid ng isang malignong aso. Narito ang unang bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong Tampok sa Linggong Ito na pinamagatang Malignong Aso. Sa isa na naman, Gabi ng Lagim. Sarap uminom ng libre mga pare ko. Sana araw-araw bay mag-birthday at mag-blowout sa tropa natin. Para lagi tayong makapag-happy-happy. Mga pare ko, may malaking asong itim na naglalakad sa di kalayuan. Ligaw na hayop yan. Dahil wala naman dito sa lugar natin na mayroong alagang malaking asong itim. Ano mo lupin, pare? Uhulihin natin mga pare ko. At kakatayin natin para magkaroon tayo ng pulutang kalderetang aso. Hindi niyo makakapatay! Ang malaking asong itim biglang humarap sa atin. Nagbabagat, nalilisik ang kanyang mga mata at nagsasalita. Papaalam na ako, Rhea. Kararating mo lang, alis ka na, Mar. Saka na ako dadala ulit sa'yo. Kasi may narinig akong sigawan mula sa malayo Bakit maiintindihin yun? Baka may nangyayaring gulo dito sa barangay natin. Meron naman nagro-rondang mga tanod. Barangay tanod din ako. Hindi ka naka-duty ngayon. Baka kailangan ng mga kasama ko tulong ko Bahala ka. Salamat na intindihan mo ko. Kundi lang talaga kita mahal. Nako, magtatampo na ako sa'yo. Sige, lalakad na ka. Ingat ka. Talagang mag-iingat ako para sa'yo. Baka may gulo doon sa pupuntahan mo, mapahama ka pa. Sabi pa naman ng iba, ang gaya nating malapit ng ikasal, malapit sa disgrasya. Takbo! Please! Teka, mga pare ko! Huwag kayong tumakbo! Huwag kayong matakot! Pagkamatay tayo na mali! Tulungan niyo akong huli ng asong itim na nagsasalita! Maligno man siya kapag nahuli natin siya, pagkakaperahan natin siya sa area! Huwag niyo akong paligiran! Huwag kayong malag sa daraanan ko! Kapag hindi kayo lumayo sa akin, aatakin ko kayo! Papatayin ko kayo! Malangam, may nangyayaring gulo sa lugar na pupuntahan ko. Lalo nagkaroon ng sigawan doon. Ano ito nakikita ko? Isang malaking asong itim na umaatake sa mga kalugar ko. Lino, bakit ka nakahandusay? Sinakpal ako sa binti ng malaking asong itim. Mabuti dumating ka. Papatayin kami ng malignong aso. Malignong aso? Tulungan mo kami. Asong itim! Ako harapin mo! Talagang ikaw ang unahin kong patayin! Nagsasalitang malaking asong itim. Nagbabagat, nalilisik ang kanyang mga mata. Isa nga siyang maligno. Sasakmalin kita! Lalansihin ko siya. Lino, habol! Malignong aso! Habulin mo ako! Hindi ka makakatakas, Mar!
Kahit saan ka magsuot, susundan kita! Papatayin kita! Ano? Malignong aso, Mar? Oo, Rhea. Isang malaking asong itim na nanlilisik ang mga mata at nagsasalita ang umatake sa mga kalugar ko. Kung hindi ako nakatakbo, nakapagtago, malamang nasakmal din ako. Mabuti tumawag ka sa akin. Tinawagan kagad kita para bigyan ng papala. Huwag kang lalabas ng bahay. Malapit lang sa bahay yung kinaroroonan ng malignong aso. Tatawagan ko si Ninong Jess. O sige, baka makatulong ang ninong mong sarhento ng pulis. Huwag kang lalabas niya sa pinagtataguan mo hanggat hindi dumarating yung mga pulis, ha? Baka mamaya, mapatay ka ng malignong aso. Nang sakmalin ng malaking asong itim ang binti ko, parang namanhid hanggang pa ako. Naputulan yata ako ng ugat sa binti dahil sa sakmal ng malaking asong itim. Nahihirapan akong maglakad. Ang kirot ng binti ko. Pero mas grabe ang inabot ng ilang katropa ko. Sa leeg sila nasakmal ng malignong aso. Kaya sugatan sila. At tila may patay pa sa kanila nang iwan ko sila para humingi ako ng tulong. Kung hindi nabaling kay Marang pansin ng asong itim, malamang napatay na ako ng malignong asong yun. May kumalas ko sa likod ng puno. Baka malignong aso. Lino! Ang matandang kapitbahay ko pala. Mabuti na salubong kita. Tatais ko, hindi kayo dapat lumabas ng bahay. Ay, nahanap ko si Pura eh. Baka nakita mo ang apo kong tomboy. Hindi ko po siya nakita. Umuwi na po kayo. Teka muna. Bakit ba parang takot na takot ka, ha? Ang malignong aso! Takbo tatais ko! Lino! Baka bigla ka tumakbo pa kayo! Iligtas niyo ang buhay niyo, tatais ko! Sasakbalin kayo ng malaking asong itim! Papatay kayo ng asong maligno! Tatais ko, hindi kayo na ano? Bakit parang hindi ka makapaniwala, Lino? Hindi kayo sinakmal ng asong itim? Hindi. Tinitigan niya lang ako ng ilang saglit, tapos lumayo na siya. Hindi kayo natakot sa malignong aso? Maligno ba ang itim na aso lumapit sa ating kanina? Opo, tatais ko. Kampo ng dilim yun. Ha? Inatake at sinakbal niya kami ng mga katropa ko at muntik ng pinatay. Kaya pala bigla kang lumayo at nagtago rito sa likod ng puno. Pero, bakit hindi kayo kinanti ng malignong aso? Bilisan mo pa itong mga bil. Reyes, Okay, Sarge! ayon sa tinawag sa akin ng inaanak ko si Rhea, malapit lang sa bahay nila lumitaw at naminsalang isang malaking asong itim. Reyes, ipara mo sa sasakyan. Yes, sir. Ihanda ng mga sandata. Ihanda nyo. Yes, sir. Totoo nga yatang itinawag sa akin ng inaanak ko. May malignong aso na nagsasabog ng lagim dito sa kanilang barangay. Itim na itim ang malaking aso ng marang sa daraanan natin. At nagbabagang nanlilisik niyang mga mata. Mga hamol na pulis! Huh? Wala kayong magagawa laban sa akin! Maligno ang itim na aso. Nagsasalita siya. Oo nga. Tulad ang ginawa ko sa mga nauna kong biktima. Sasakbalin ko kayo, mga pulis! Papatayin ko kayo! Bago tayo masakmal ang hayop na yan, papuputukan ko siya. O sige, listayin ang balang asong maligno! Hindi tinabda ng balang asong itim.
lalong nanlilisik at tumbabag ang kanyang mga mata at aatakihin niya ako. Oops! Kung hindi ako mabilis na nakailag, nasakmal na ako ng mahahaba't matutulis niyang mga pangil. Ingat ka, Reyes! Kukuha ako ng granada sa mobil. Masasabugin kong malignong aso. Biglang tumakbo pala yung asong itim. Tatakas ang asong maligno! Lolo, hindi po ka panipaniwala. Pero yan ang totoo, Milo. Totoo po bang may malignong aso dito sa ating barangay? Oo, kaya nga ginising kita eh. Nakapangingilabot ang anyo niyang pagkaitim-itim at nagbabaga ng lilisik niyang mga mata. Abay, ilang kabarangay na natin na sinakmal lang niya. Mabuti po, hindi po kayo na-disgrasya. Yun nga, pinagpapasalamat ko. Bakit po kasi malalim na ang gabi? Lumabas pa po kayo ng bahay. Kasi nga, hindi pa umuwi ang Ate Pura mo. Lo, bakit niyo po problemahin si Ate Pura? Sakitin siya. Kaya niya pong pangalagaan ang sarili niya. Natakot lang ako sa malignong aso kaya ako umuwi, Milo. Pero hanggat hindi umuwi ang panganay na kapatid mo, hindi mapapanatag ang kalooban ko. Uuwi din po si Ate Pura. Paano kung siyang mabiktima ng malignong aso? Muntik na akong nabiktima kagabi ng malignong aso, Rhea. Sabi nga po ni Marnie, no? Kaya po nagpunta kami dito sa Presinto, Sarento. Nakita ko po kagabi kung paano kayo sinalaki ng malignong aso. Kala nga ako ni Mar, nasugatan kayo. Mabuti po. Nailagan niyo yung pangil niya. Kung nasakmal ako ng malaking aso, baka pinaglalamayan na ako ngayon. At mabuti na lang ho, natakot sa inyo yung malignong aso at tumakas. Yun ang problema, Rhea. Nakatakas ng buhay ang may sa demonyong hayop. Anumang oras maaaring muling lumitaw at magsabog ng lagim ang malignong aso. Totoo pala yung nabalitaan namin, Kuya Lino. Nasakmal ka ng aso. Hindi lang ako, Nita. Buong tropa namin ang inatake kagabi ng malignong aso. Nasa ospital pa nga raw yung ibang kabarkada mo eh. Kasi nga, malubha ang sugat nila. Pwede mo lang ngayon, hindi ka nalalabas ng bahay sa gabi. Bakit hindi na ako lalabas? Para hindi ka na mabiktima uli nung malaking asong itim na nananakmal ng tao. Nita, matagal na tayong magkapit-bahay. Alam mong wala akong kinatatakutan. Hindi ako natatakot sa malignong aso. Ha? Kaya hinahasa ko ang itak ko. Ano? Lalabanan mo yung asong maligno? Pagbabayaran niya ang muntik niya ng pagpatay sa akin. Ang tapang mo naman, Kuya Lino. Hindi naman. Pero kapag nagkrusan landas namin, nang may sa demonyong asong yun, kakatayin ko siya. Nita! Uy, Milo! Nakita mo ba si Ate Pura? Hindi. Bakit? Kasi magdamag na hindi siya nakauwi sa amin. Baka nagpalipas lang ng sama ng loob ang kapatid mo. Sama ng loob? Oy, di ba? Alam nating nabasted siya kay Rhea. Matagal na yun eh. Pero hanggang ngayon, dinadamdam pa rin ng ate mong Tibo ang pagkabigo niya sa pag-ibig. Hindi naman siguro. Anong hindi? Madalas kong makita yung ate mo sa tabing dagat na nalulungkot at nagsasalitang mag-isa. Ha? Parang bata pa siyang nag-uwi at nag-alaga ng kabibe. Nita, baka naman pwedeng matulungan mo ako maghanap sa ate ko. Alalang-alala na kasi sa kanya ang lolo namin eh. Alam mo naman kaming tatlo na lang ang magkakasama sa bahay mula nung maulila kami ng Ate Pura ko sa mga magulang namin. Kaibigan kita. Kaya sa lahat ng oras handa akong tulungan ka, Milo. Salamat ha. May alam ako. Malamang, makakatulong yun para malaman mo agad kung nasa ng Ate Pura mo. Sino? Si Ate Ima. Ang kabarangay nating faith healer? Ima, balitang marami ka nang natulungan kaya lumapit kami ng apo ko sa'yo. Nahuhulaan mo raw ang isang tao
kahit sa pangalan lamang. At nalalaman mo raw kung nasaan ang taong nawawala at kung buhay pa siya o patay na. Huwag kayong mabahala na maglolo. Matapos kong balasahin ang baraha ko at hulaan ang kapamilya ninyong si Pura sa kanyang pangalan, maliwanag ang nababasa ko sa inilatag kong mga baraha. Buhay pa bang panganay na apo ko? Buhay po siya. Ay, salamat naman kung ganun. Pero, Bakit napailing ka, Ima? huwag sana kayong matatakot. May masamang nangyari ba sa apo kong may pusong lalaki? Si Pura po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang masamang espiritu. Ha? Masamang espiritu? Milo, bakit inilabas mo sa aquarium ang kabibi na inaalaga ng ate Pura mo? Lo, kasi po, habang tinititigan ko po ito, kinikilabutan po ako kaya itatapon ko. Bakit mo itatapon? Ipinagbili sa atin ng ate mo na huwag natin pakikilaman ng kabibi na yan. Kasi buhay daw yan. Sasabihin ko na lang po kay Ate Pura na namatay po yung alaga niyang kabibi kaya itinapon ko. Huwag. Masamang magalit ang ate mo. Kaya sundin na natin ang bilin niya. Kayo po ang bahala. Ibalik mo sa aquarium ang kabibi. Opo, Lolo. At samahan mo kung maghanap sa ate mo. Saan po natin siya hanapin? Tiniyak lima na nasa paligid lamang ang kapatid mo. Lo, kung totoo po ang sabi ng faith healer na narito lang sa barangay natin si Ate Pura, bakit hindi po siya umuwi? Uuwi ka na, Mar? Di pa, Rhea. Pagkagaling ko dito sa inyo, tutuloy ako sa barangay. Dahil naka-duty ako ngayon eh. O ano, tutuloy mo ba yung balak mo? Oo. Magro-ronda kami ng mga kasama kong tanod sa mga lugar na maaaring litawan uli ng malignong aso. Mahirap yung gagawin nyo, ha? Alam ko. Kung yung mga pulis walang nagawa sa malignong aso, kayo pa kayang mga tanod? Sa dami naming mga tanod, maaaring matakot sa amin at lumayo sa barangay natin ang hayop na yun. Kaya lalakad na ako. Mag-iingat ka. Okay. Magpahinga ka na, ha? Hanggang ngayon, malaking palaisipan pa rin sa akin ang nangyari kagabing nakaharap kong malignong aso na nagsasalita. Parang kilala niya ako. Tinawag niya ang pangalan ko. At maliwanag ang sabi niya na ako ang uunahin niyang patayin. Ha? Ang malaking asong itim. Nagbabaga at naglilisik ang mga mata niya sa pagkakatitig sa akin. Pasugod siya sa akin. Sasakmalin ako ng maliglang aso. Hindi! Ngayon, Mar. Ngayong nakadusag kang hindi makagulapay matapos kitang masakmal sa bato. Katapusan mo na! Sasakmalin kita uli! At sa pagkakataong ito, hindi na kita titira ng hininga! Sisiguruhin kong mapapakal na kita! Ikaw ang mamamatay malignong aso! Ay, dapat i-restore mo! Gaganti ako sa muntik mo ng pagpatay sa akin! Ipapatikim ko sa iyo ang talim ng itak ko! Pupugutan kita ng ulo! Gong! Hindi mo ako mamamatay! Hindi bumuon sa katawan mo ang itak? Ni hindi ka man lang nagalusan, asong maligno! Inistorbo mo ko! Kaya ikaw munang uunahin kong patayin! Wala akong kalaban-laban sa'yo! Sasakmalin kita sa leeg! At sisiguruhin kong hindi ka matitira ng hininga! Hindi! Patatayin na kita! Hindi mo ako mapapatay! Hindi ka makakatakas, Gunggong! Kahit saan ka magsuot, susunod kita! Patatayin kita! Akala niyo po nagkamali ako?
Kaya nagbalik kayo sa akin, Lolo Isko? Hindi naman sa ganun, Ima. Hindi po ako maaari magkamali. Sa inulit kong pagbalasa sa aking baraha, natitiyak ko nasa barangay lamang ang apo ninyo. Bakit hindi pa siya umuwi sa amin? Hindi po natin alam ang kanyang dahilan. Wala ka bang magagawang paraan para mapauwi sa amin ang apo ko? Kailan pa po ginawa ng panganay na apo ninyo ang hindi pag-uwi sa inyo? Ngayon lang. May kakaibang bagay ba sa inyong bahay bago siya umalis? Kakaibang bagay? Hindi po pangkaraniwan ang hindi pag-uwi ng panganay na apo ninyo. Kaya anuman ang kakaibang bagay na nasa bahay ninyo, alisin ninyo. Dahil malamang na yon ang dahilan kaya hindi umuwi ang inyong apo. Hindi ko maintindihan si Lolo. Dati, ayaw niyang pakialaman namin ang alaga ni Ate Pura. Pero ngayon, siya pa ang nag-utos sa akin na itapon ng kabibi. Hi! Ha? May nagsasalita? Sino yun? Nag-iisa lang ako dito sa kwarto ni Ate Pura. Sino kumakausap sa akin? Ako! Ang kabibi! Nagsasalita! Malignong kabibi! Ano? Milo? Kabibe, nagsasalita? Oo, Nita. Hindi biro yun. Kaya nga napasugod ako rito sa inyo eh. Dahil hindi ko alam yung gagawin ko. Nag-iisa lang ako sa amin. Kasi may pinuntahan si Lolo. Hindi kaya guni-guni mo lang yung sinasabi mo? Hindi. Sigurado ako. Ang kabibi na alaga ni Ate Pura ang nagsasalita kaya nabitiwan ko. Nako, huwag mong sasabihin sa iba yung sinasabi mong yan. Baka kung ano yung isipin nila sa'yo. Nita, tulungan mo ako. Kahit ako ang magsabing may nagsasalitang kabibe, walang maniniwala sa akin. Sige na oh. Ikaw na ang magtapon sa alaga ni Ate Pura. Ha? Uy, bakit ako? Kapag kinausap uli ako ng kabibi, baka mamatay na ako sa takot. Sarento, siguradong patay ako kagabi kung inabutan ako ng malignong aso. Naniniwala ako sa iyo, Lino. Dahil nang magpatrolya kami ng mga kasama ko gabi, natagpuan namin si Mar na hindi makagulapay at sugatan. Kasi nga, sinakmal siya ng may sademonyong aso. Mabuti, hindi siya napuruhan. Kung hindi ko binalabog yung malignong asong yun, malamang napatay na rin niya si Mar. Lubhang mapanganib ang hayop na yun. Totoo, Sarge. Hindi siya tinatabla ng itak eh. At hindi rin siya tinatabla ng bala. Palagay ko nga ho, kahit masabugan pa siya ng granada, hindi siya masusugatan. Makakaisip rin kami ng mga kasama ko ng paraan para mapuksa siya. Ang mahirap, Sarge, habang buhay na gumagala ang may sademonyong asong yun, maring maraming mapahamak. Tama ka, Lino. Lalo na ang mga bata, babae at matatanda. Kaya nga kahit sa araw na magpapatrolya kami ng mga kasama ko, gagawin ko yun. Anumang oras, maaaring magsabog ng lagim ang asong maligno. Naisahan yata ako ni Milo ah. Gusto lang yata niya akong utusan. Kung ano na pang alibay ang sinabi niya. Nagsasalita raw itong kabibe, kaya natakot siya rito. Uy, bakit kanina pang papunta ako rito sa tabing dagat? Kinakausap ko naman to, pero hindi naman sumasagot. Durugin ko kaya ito ng bato. Huwag kang magkakaroon sa ako! Ha? Totoo nga. Nagsasalita ang kabibe. Bago mo kung magawang si Ruby, papatayin kita! Maligno ang kabibe na to! Papatayin kita! Ang daliri ko! Inipit ang kabibe! Mapuputol yata ang daliri ko! Reyes, hinto mo ang mobil. Sarento, Jess!
O bakit? Bakit mo pinara sa sasakyan namin? May muntik nang pumatay sa akin. May nakaaway ka? Wala po. Bakit may sugat ang daliri mo? Inipit ako ng kabibe na nagsasalita. Nakadroga ka ba? Hindi, Sarge. Sumama ka sa amin. Sarge, sa kanyo na ako isama. Ha? Ipapacheck ka namin kung totoong hindi ka gumagamit ng bawal na gamot. Unahin niyo muna puntahan yung kabibe na muntik nang pumatay sa akin. Hindi kami naniniwala sa'yo. Malamang nakadroga ka, kaya kung ano-anong kabalbalan ang pinagsasabi mo. Hindi, Sarge. Totoo Meron sinasabi. pa namang kabibe na nagsasalita at papatay ng tao? Pura! Naku, mabuti tumuwi ka na. Ate, saan ka ba talaga nagpunta? Dahil 2 gabi kang hindi nakauwi May pinuntahan lang akong kaibigan, Milo. Lolo, napasarap yung inuman namin, kaya sa kanila na ako nakatulog. Uli-uli, magpapaalam ka naman kung hindi ka makakauwi, Pura. Abay, labis mo kami pinag-alala ng kapatid mo Akala nga namin napahama ka na. Bakit naman ako mapapahamak? Kasi nga, meron bitaw dito sa barangay natin na malignong aso. At marami na sa mga kalugar natin ang nasakmal ng hayop na yun. Ay, yung iba nga, nasa ospital pa hanggang ngayon Ha? Bakit biglang lalaki ang mga mata mo, Pura, ha? Bakit wala ang kabibe sa aquarium? Ate, itinapon ko. Pinatapon ko kasi may hatid na kamalasan daw sa pamilya natin ng kabibi na yon. Hindi nyo dapat itinapon ang kabibe! Pura, huwag kang magalit. Ate, huwag kang magwala. Sinabi ko na kailangan ko yung binili ko sa inyo. Huwag nyo pakikialaman na kalaga akong kabibe! Bakit itinapon nyo ang kabibe? Bakit? Ate! Ate! Bakit nyo itinapon? Mahalaga sa akin yun! Di nyo ba alam na kailangan ko yun? Ate Pura, tama na. Tigilan mo na pagpawala. Marami ka namang nababasag na kasangkapan natin Huwag mo akong pakialaman, Nino! Ate! Kung ayaw mong pati mukha mo, basagin ko! Ako na sarili mong kapatid, sasaktan mo. Dahil lang sa isang kabibi na nawala sa'yo. Buhay at kamatayan ko ng bas ang kabibig yun! Pati nga si Lolo napatakbo palabas dahil sa malaking takot sa'yo. Wala akong pakialam sa inyo! Saan mo itinapon yung alaga ko? Si Nita yung pinakiusapan kong magtapon sa kabibe, ate. Mabuti dumating ka na, Nita. Saan mo itinapon yung kabibi, Anita? Sa tabing dagat. Kunin mo! Ha? Pero mahirap na makita yun. Kasi matapos ako ipa-check up ng mga pulis at mapatunayan nilang hindi ako gumagamit ng droga, nagbalik kami sa tabing dagat. Pero hindi na namin makita ang kabibe na muntik nang pumutol sa daliri ko. Pero hindi nyo dapat pinakialaman ang alaga ko! Maligno ang kabibe na yun, Pura! Nakakapanugat, nakakapagsalita! Mga pokpatay ko kayo, mga pakialamero! Bakit ka nag-aalaga ng maligno? Mga pokpatay ko kayo! Ate! Ate, awat na! Huwag mong sapakin ang kaibigan ko! Ate, tama na! Ano, Milo? Nagwawala ang ate Pura mo? Oo, Ate Rhea. Kaya napasugod ako rito sa inyo. Hindi ko siya maawat sa panggugulpi kay Nita Dapat sa presinto ka lumapit. Malamang, nagpunta na rin si Lolo. Mabuti nga, naisipan kong dumaan dito sa inyo, Rhea. Ako naaawat kay Pura, ha? Ay hindi, wag ikaw, Mar. Rhea, may tungkulin akong dapat gampanan bilang tanod. Ipaubaya mo na lang sa ibang kasama mo yung pag-aawat kay Pura. Kasi nagtanim siya ng galit sa atin nung basti din ko siya dahil sa'yo. Hindi ako natatakot kay Pura. Mar, awatin mo ate ko. Baka mapatay niya si Nita. Sige! Bumangon ka, Nita! Lumabang ka! Hindi ako lalaban sa'yo, Pura. Patpatin at sakitin ako! Bakit hindi ka lumabas sa akin? Kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako lalaban sa'yo. Kapag hindi ka lumaban, malulumbo ka! Ha? Ayaw! Pura, tama yan! Awat na! Awat na! Iwan mo ako, Mar!
Ano man ang problema mo, pag-usapan natin na maayos. Wala tayong pag-uusapan na maayos! Hayop ko! Pura, bitiwan mo yung patalim. Malaking tinik ka sa buhay ko, Mar! Paluluwain ko ang bituka mo! Papatayin kita! Huwag, Pura, huminahon ka! Katapusan mo naman! Kung hindi ako nakailag, natamaan mo ng patalim ang dibdib ko. Sisiguruhin kung hindi mo na mailagan ang susunod na sakyod ko sa'yo! Mamamatay ka na! Tigil! Oh, salamat. May dumating ng mga pulis. Pura! Bitiwan mong patalim. Kapag kumilos ka ng masama, hindi na ako magwa-warning shot. Papuputukan na kita! Hindi dapat nakialam ang sarentong yun, Lolo. Pura. Aba, kung hindi ko nasundo agad sina Sargento, baka nakamatay ka na. Ate, huwag ka na uling magwala. Nagbanta si Sargento. Bago sila umalis, kapag gumawa ka pa raw ng gulo, dadamputin ka nila at ikukulong. Hindi ako natatakot sa mga gunggong na parak na yun. Bakit ba galit na galit ka sa pagkawala ng kabibi, Pura, ha? At bakit sobra ang galit mo kay Marate? Dahil kung hindi sa hayop na yun, hindi ako mababasted kay Rhea. Hindi kasalanan ni Mar na siya ang pinili ni Rhea. Kung hindi niya ako kinaribal, edi sana naging kami ni Rhea. Tanggapin mo ng maluwag sa loob mo naging kabiguan mo, Pura. Ate, may iba namang maaari mong pagbalikan ng pagmamahal mo, hindi ba? Hindi. Hindi, Milo. Huh? Si Rhea lang ang babae para sa akin. Malapit na silang ikasal ni Mar. At sisiguruhin ko, hindi matutuloy ang kanilang kasal. Anong ibig mong sabihin, ate? Bago tuloy ang maagaw ni Mar sa akin si Rhea, madidisgrasya siya. Mamamatay siya. Sabi ni Nita, sa lugar na ito ng tabing dagat niya na itapon yung kabibi. Pero ginabi na ako sa paghahanap. Hindi ko pa rin nakita yung aking alaga. Pura! Ha? May tumatawag sa akin. Lumusong ka sa tubig! Ang kabibi. Nakikita ko sa liwanag ng buwan ng kabibi. Nakalitaw sa tubig. Kabibi! Ikaw ba yan? Alaga akong kabibi! Ako nga, Pura! Ang isinumpang sirena na naging kabibi ng kaibigan mo! Ha? Salamat! Salamat, nakita uli kita! Akala ko tuluyan ka na mawawala sa akin! Hindi ako mawawala sa iyo, Pura! Nagbagong akdan nyo matapos ako isumpa ng ina kong Reyna dahil sa pagpatay ko sa kapatid kong iniikitan ko dahil mas maganda sa akin. Naging isa kong kabibi. Wala akong kapangyarihan magbalik sa dati kong anyong sirena. Pero may kakayahan akong ibahagi sa tao ang kapangyarihan ko. Kabibi! Tulungan mo uli ako! Oo, Pura! Gaya ng dati, sa pamamagitan ng kapangyarihan ko, maaari magbago ang iyong anyo. Maaari ka maging isang malignong aso. Kung hindi ko mismo nakita, hindi ako maniniwala. Imposible. Pero totoo. Si Pura, habang nakalusong siya sa tabing dagat, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Naging isa siyang malaking asong itim. Lalakan na ako, kaibigang kabibi! Pag-ingatan mo sana ang sarili mo! Dahil nasa iyo ang buhay ko! At sa gabing ito, muli ako magsasabog ng lagim! Hindi niya ako dapat maamoy. Dito sa kinukublihan ko sa likod ng puno. Pero may maniwala kaya sa akin sa natuklasan ko?
ang kabarangay kong tibo na si Pura ang nagiging asong maligno. Naniniwala ako sa'yo, Lino. Salamat, Ima. Hindi ko akalain na si Pura ang nagiging malignong aso. Kaya sa'yo ako lumapit. Baka may alam kang pangontra sa maligno. Magsasagawa ako ng nararapat na ritual at orasyon para magbalik si Pura sa kanyang anyong tao. Sa ayaw niya at sa gusto. Ha? Ima? Ang malignong asong itim! Oo nga. Sabi ko na, natuklasan mo ang sikreto ko, Lino. Kaya namamalayan ko mabilis ka lumayo sa tabing dagat. Malihim kitang sinundan. Pura! Huwag kang lalapit sa amin ni Ima! Lahat na makaalam sa lihim ko, dapat mamatay! Bago ka makapagsabog ng lagim, magbabalik ka sa dati mong anyo, Pura! Hindi mo ako maaaring kalabanin, Ima. Babalasahin ko bara ako para maglaho ang iyong anyong aso! Bago mo ako mapabalik sa inyong tao, sasakmalin kita! Kailangan makatakas ako! Hindi na makatakas nito! Mamamatay ka rin! Diba? Bakit pareho kayong nakahandusay ni Lino at Sugatan? Sinakmal kami ng maligno aso. Kaya pala nakita ko nang galing dito sa bahay ng malaking asong itim. Nagbabaga ang mga mata. Patay na si Lino. Isusugod kita sa ospital. O na, Mar. Nararamdaman ko. Hindi na ako magtatagal. Lakasan mo loob mo. Magagamot ka pa. Mar, si Pura, nagbabago ang kanyang anyo. Ang tomboy na yun ang nagiging maligno aso. Si Pura? May kapangyarihan siya. Kahit kaano siya makapangyarihan, dapat matigil ang walang saysay niyang pagpatay. Iisa lang ang paraan para mapigilan ang pagsasabog ng lagim ni Pura. Ano, Ima? Ima, magsalita ka. Anong paraan para matigil ang pagsasabog ng lagim ng maligong aso? Ano, Nita? Si Ate Pura at ang malignong aso ay iisa? Oo, Milo. Ay, hindi ako naniniwala sa'yo, Nita. Lolo, huwag niyo pong pandilatan ng kaibigan ko. Sinisiraan niya ang kapatid mo, Milo. Totoo pong sinasabi ko, Lolo Isko. Ha? Narinig ko pong sinabi ni Ima. Kabisado ko po si Nita. Lo, hindi po siya nagsisinungaling. Paano magiging maligno aso si Pura? Sige nga. Malamang na si Mar po ang nakakaalam. Si Mar? Siya ang huling nakausap ni Ima bago nalagutan ng hiningang faith healer. Hanapin natin ang ating mo, Milo. Lo, bakit po? Kung totoong si Pura ang nagiging malignong aso, kailangan matagpuan natin ang kapatid mo bago siya mapatay ng mga pulis. Bilisan mo pa itong Mobile Reyes. Yes, sir. Maliwanag ang itinawag sa akin sa presinto. Ilang taon nang nasakmal at napatay ng may sa demonyong aso. Oh, may nagkakagulo doon. Ipara mo na sa sakyan. Tamang report sa atin. Nagsasabog nga ng lagim sa lugar na itong malignong aso. Umaatake siya at nananakmal ng mga tao. Hindi niyo ako matatakot sa inyo sandata! Mataranta ng banak! Magsama! Alis to kayo! Malapit sa atin ang malaking asong itim na nagbabagat ng lilis ang mga mata.
Huwag niyo tayong masakman. Tatantarin ko ng bala ang ulo niya. Bago pa kayo makapagpapatak, sasangalin ko kayong lahat! Malignong kabibe! Bitiwan mo ako! Sabi ko na, ikaw ang masamang espiritu na kaibigan ni Pura. Hindi ka pa magsasalita. Hindi ka pa aamin kung hindi kita nadampot at pinagbantaang dudurugin kita ng bato. Paano mo nalaman kaibigan ko si Pura? Walang malilihim kay Ima. Sayang nga lamang. At matapos magdapat sa akin ng faith healer na yun, ang tungkol sa'yo, nalagutan siya ng hininga. Dahil sinakmal siya ni Pura na ginawa mong malignong aso. Kapag hindi mo ako binitiwan, papatayin ka ni Pura! Kayo ang mamamatay! Pagdating ni Pura, sisiguruhin kong babaw sa katawan mo, mga pangalang asong itim! Mamamatay ka! Nakakilabot, Milo. Ilang kabarangay natin ang namatay sa sakmal ng malaking asong itim. At nadamay po pati ang ninong Diyos ko. At ilang mga tauhan yan, Lo. Talagang walang sinisinong malignong aso. Lo, Oh. si Ate Pura po ang nagsasabog ng lagim dito sa lugar natin. Ay kaya nga dapat natin siyang pigilan. Parang wala na po sa wastong katinuan si ate. Ha? Pinalabo na ang utak niya ng naging kabiguan niya sa panliligaw kay Rhea. Ay kapag nakita natin ang kapatid mo, kahit saan yung malaking asong itim, pakikiusapan natin siyang tigilan ng pagsasabog ng lagim. Lolo, hindi po kaya pati tayo patayin ni Ate Pura sa anyo niyang malignong aso? Ang sama at laki ng naging epekto kay Pura ng pagbastard sa kanya ni Rhea. Dahil sa sobrang sama ng loob niya, nakipagkaibigan siya kahit sa masamang espiritu at nagsabog siya ng lagim sa anyong malignong aso. Malignong aso? Ako nga, Anita. Marami ka nang napatay! At ibibilang kita sa aking mga biktima. Ate Pura! Wag! Pura! Huwag mong papatayin si Nita! Huwag niyo akong pakialaman, Milo! Apo! Lolo! Apo! Magbalik ka na sa anyo mong tao, tigilan mo na ang pagsasabog ng lagim! Ate, nakikiusap kami sa'yo! Nagmamakaawa na kami sa'yo, Pura! Tumigil ka na po! Nagkakaksaya lang kayo ng luha, Lolo. Walang makapipigil sa akin. Papatay ako ng kahit sino gusto kong patayin. Papatay ako ng papatay! Ng hininga si Ima. Maliwanag ang ipinaalam sa akin ng faith healer. Nagsasalitang kabibe. Isa kang masamang espiritu. Sa iyo nagmula ang kapangyarihan ng malignong aso. Pero nasa iyo rin ang kanyang kamatayan. Bitiwan mo ako! Tatapusin ko na ang pagkakalat ng lagim ng malignong aso. Wag! Hayaan mo akong mabuhay! At bibigyan din kita ng kapangyarihan! Hindi ako hayok sa kapangyarihan na kagaya ni Pura. Huwag mo akong patayin! At sa mamamagitan ng kapangyarihan ipagkakaloob ko sa'yo, magagawa mong makapag-anyong hayop na hindi kayang patayin ng sino mang tao. Kaya hayaan mo lang akong mabuhay! Maglalaho ka na sa mundo masamang espiritu para sabay na matapos ang pagkakalat nyo ng lagim ng malignong aso. Dudurugin kita ng bato! Ah!
atipura mo. Opo, Lolo. Matapos pong durugin ni Mar ng bato ang malignong kabibi, bigla pong nangisay at nalagutan ng hininga ang malignong aso. Nagbago po ang kanyang anyo at nagbalik po sa dating anyo ni Ate Pura. Pero wala na pong buhay. Kaya hindi niya ako napatay, Milo. Wala nang magiging biktima pang ng pananakmal ng malaking aso sa ating barangay. Sa pagkamatay ng masamang espiritu na nakapaloob sa kabibe, tapos na ang pagkakalat na lagim ng malignong aso. Ay may kakayahang magsabog ng lagim. Wala silang kakayahang iwasan ang kanilang malagim.